Jeriel Salik, Turado, Honorable Bandal, Honorable Lani Biman, Honorable Lalabay Macarga Sema, Honorable Jam Sema, at ina rin yung kanilang mga staff na nandito. Alam mo, isang napakalagang bagay na mabigyan tayo muli ng pagkakataon na magkapagbigay ng welcome remark. Sinasabi ko noon, hindi lang ito yung unang pagkakataon na merong ganitong programa ng ating Deputy Speaker, MP Romeo Sema. Kamakailan lang ay halos ganito na rin karami. At ito, nataon pa na hindi naman kailan sa atin na dumaan yung bagyong Inday. Pasalamat tayo na dito sa ating lungsod ay hindi naman din tayo apektado. Pero doon sa mga kapatid natin, lalong-lalo na yung Maguindanao Norte at Maguindanao Sur ay talagang apektado sila. Pasalamat tayo sa mahal na ala na hindi naman din tayo apekto. Gusto ko lang din i-quote bago yung tutukay. Kahapon lang yung sinabi ng ating Chief Minister Abdurrahman Kumakakuha. Sabi niya, sa sakuna, walang pinipili ako o reliyon. Kaya dapat, kung ano yung tulong na dapat may bigay doon sa mga apektado, ay talagang dapat ay mapunta talaga. Itong ginagawa ng ating buting MP Romeo Sema ay ako hindi lang isang kapatid. Pero pagkilala ko sa kanya, pagdating sa trabaho, ay isa siya. Tunay na siya po, public sector. Walang nakakalaman. Sinasabi ko ito dahil sa mga ganitong programa, dapat minsan kinukulit namin. Kapag ka-islat ng isang barangay is 100 or 50, minsan kinukulit ko yan. Sarili, baka pwede naman. Dahil lugar mo ito, baka mapagbigyan mo kami na medyo marami yung amin. Hindi pwede. Kasi yung ulo na yan ay na-disenyo na dapat pare-pareho. So, wala bang palagpak ko. Muli po, welcome po kayo. Ang poblasyon net naman ay talagang kami dito ay welcome para sa lahat. So, muli, yung detalye po ng programa, ipaubayan na po natin sa MP. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Maraming salamat, Sir Sukarno Sema. Hindi ko na po patatagalin. Pinaanyayahan ko po again sa harap para po makapagbigay ng rasyonale. Ano po ba ang SIP or ang Community Emergency Employment Program? Pinaanyayahan ko po dito sa harap ang ating Deputy Speaker, Member of the Parliament, ang ating responsableng kaagapay sa serbisyo, none other than MP Romeo K. Sema, DPA. Maraming salamat, Brother Fahad. First, my respect to the chairperson of the Bangsamoro Population 8, Vice na Chocolano Sema, sa ng kanyang mga kagawad. First, ating barangay chairman ng RSP, Fahad Omar Patalulan, ang kanyang treasurer, sa kanyang mga kasamahan, mga kagawad na nandito sa kasama po din ngayon. So, of course, ating mga kagawad na nandito sa RS 6, RS walang RS pa, may hapon pa sila. So, RS
MDRA. So nakita pa rin yung mga kawat na of course yung kanyang secretary, and RS1. So nandito kanina si Kagawad Ali, Kagawad Arupat, Kagawad Morales, at iba pa. So maraming salamat sa inyo. RS2. So RS2. So nandito rin yung mga team leader nila, full of leaders. So nandito. So sa RS3. So nandito yung kanilang chairman. And Kagawad. So Poblasyon 4. Poblasyon 4. So ano pa yung barangay nito? Poblasyon 8. So anim na yan? Anim. So ano pa yung hindi ko nabanggit? So nabanggit na. So 6 barangays na nandito ngayon. So mamayang hapon, yung iba mga barangays. Kasi inatip po namin yung ngayon kasi last payout is talagang nahihirapan yung ating pumuli. Okay, so of course, dito ngayon, kasama ko rin full support yung ating asawa, si Ms. Rian. So maraming salamat sa lahat po na nandito ngayon. Of course, sa ating duty Minister ng Ministry of Labor and Employment, si Marabor Muslim Sema. So, maraming salamat. Nandito sa mga staff. Sila po yung bigay sa inyo mamaya. Dala na nila yung ibigay sa inyo sa kami po ninyo, yung allowance po ninyo. So, of course, ating buting Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. So, dahil sa kanyang direktiba na dapat lahat ng members of the Parliament and the Cabinet, ministers ay lahat ng mga programs ay dapat naka-direct sa community. Mas lalo po doon sa mga vulnerable sector. So tayo po, itong SIP program na ito, tuloy na concept ko, ginawa po natin ito, pinag-aralan po natin during that COVID. Diba? 2001 yun, no? So during that COVID, so nakita ko po yung problema ng ating informal sector. Ang informal sector, yung wala po siyang employment relationship sa mga any establishment. Yung karamihan nasa bahay, yung mga carpenters, yung mga habal drivers, and mga sa barbershop. So noon ay hindi po sila makatrabaho dahil pinagbabawal po na maglabas sila sa trabaho. So during my time as Ministry of Labor and Employment, nung minister po tayo ng MOLE, so dahil obligation ko po at naramdaman ko, nakita ko yung problema, so sabi ko paano ko po sila matulungan yung ating mga yung sector ng informal workers. So dalawa, yung informal workers, sinasabi ko walang relationship walang employees relationship. Then yung isa, yung private workers, so yung regular workers, yung po yung may employee relationship. So binabayaran po sila, siniswagan sila ng mga company. So dalawa yung problema natin, nakita ko during the time of COVID. Even yung mga private na mga workers, hindi rin sila makatrabaho. Wala sila. So talagang para kung ano po yung dapat kong gawin. So wala kong budget lahat. Kinausap ko po ang Rolling Central Office kung paano ko po matulungan yung private workers at ng mga informal workers. So wala po kong pondo sa opisina. So ganun yung dala kong problema during that time of COVID. So immediately, gumawa po ako ng paraan kung paano ko deliver ng tulong sa ating mga informal and private workers. So first, yung sa private workers, 12,000 private workers
yung apektado. So yung po yung na-request ko sa immediately sa Office of the Chief Minister. So meron kaming pondo na pwedeng mag-request doon. So alhamdulillah, na-approve yung budget na yun. That's 5,000 na nagigay sa kanila per private workers. 12,000 na apektado. So alhamdulillah, during the time is nabigyan. But mas marami yung informal workers. So ngayon, walang doon sa Office of the Chief Minister, walang budget for the informal workers. So ang ginawa ko po, dahil may connection po ako sa International Labour Organization, sa ILO, so kinausap ko kaagad yung residence director ng ILO sa Central Office sa Manila. So dahil ako rin yung chairman ng isang committee ng ILO, then pinagbigyan nila yung request ko. At least naka-request ako ng budget. Binigyan ako ng 8 million para makatulong ako sa ating mga informal workers. So alhamdulillah, during the time, so ganun po yung ginawa natin ngayon. Ano po natin ngayon is paano siya masustain yung programa na yun. So, nung gumawa po kami ng budget sa MOLE, inilagay po natin kagad as regular program na yung SIP program. Yung kinonceptualize natin na Community Emergency Employment Program, inilagay na po natin sa regular program ng Ministry of Labor and Employment. Kaya alhamdulillah, sa Ministry of Labor and Employment ay meron tayong programa. Every year, meron na tayong program sa Community Emergency Employment Program. That's why, nandito po tayo dahil sa programa na yun. Para po sa inyo, dahil mahal ko po ang mga workers. So, hindi po nagtapos doon sa regular program, gumawa po tayo ng batas. Para mapanatili po yung programa at madagdagan pa ng mga serbisyo ang ating mga informal workers. Gumawa tayo ng isang batas. Yung po ay masabi natin na key measure, pinaka-importante na batas, yung Bangsamoro Labor and Employment Code. So meron din sa national, pero gumawa tayo dito sa Bangsamoro Autonomous Region na Mr. Mindanao. So alhamdulillah, after 5 years, just imagine after 5 years na talagang pinupush ko po yung Bangsamoro Labor and Employment Code ay ngayon ay batas na po. Batas na po yung Bangsamoro Labor and Employment. Last February 2025, so na-approve na firma na po ng Chief Minister yung batas na yun. Ay ngayon ay nasa Ministry of Labor na po. Binigyan po yung kapangyarihan doon sa batas na yun, yung Ministry of Labor and Employment para gumawa ng implementing rules and regulation. So, ang pagkakalam ko po ngayon ay meron ongoing na drafting of the implementing rules and regulation yung batas na yun. Kasi kailangan po, nasa batas po, yung batas na yun, so kailangan gagawa ka pa ng implementing rules and regulation bago po siya ma-implement yung batas. Okay. So, ang tulad na ako, makita niyo doon, hindi ko po ma-experience niyo yung provision to provision, yung by book. So, pero, in-ensure ko po yung batas na yun ay yung protection ng ating mga workers, yung protection ng ating mga informal workers, at yung karapatan ninyo na matulungan ng gobyerno ay nilagay ko po, na-ensure ko po dyan yung informal workers sa batas na yan. Hindi na po yan maalis. Batas na po yan. So, generation to generation ay batas na po yan ng Bangsamoro government. Yan para sa inyo po. So, in the future, karapatan ninyo malaman kung ano po yung mga privilege ng privilege po ninyo para singilin nyo sa gobyerno. Yung lahat ng provision na nandoon, karapatan ninyo para singilin sa amin, para singilin sa gobyerno, yung karapatan na nilagay sa batas. Inshallah. So, kailangan malaman ninyo kung ano po yung mga provision na para sa inyo, karapatan ninyo na para mabigyan ng gobyerno natin. Okay, inshallah. Pero what is important, you're not secure na nandiyan na kayo
kasama na kayo dyan sa batas na yan. Even the senior citizen, yung mga elderly, ilagay po natin mga elder pa paano po kayo magkatrabaho. May batas po nandiyan, provision 15 of the Bangsamoro Labor and Employment Code. Binigyan ko po ng lakas ng privilege ng ating mga senior citizen para makatrabaho. 60 above, pwede kayo magtrabaho. 60 above, doon nababase doon sa kakayahan ninyo. Yung time, merong limitation. Then, yung 60% pabayaran po ng gobyerno, yung 40% doon sa post office agency na pwede kayo magtrabaho. So, merong 1% na allocation para sa inyo sa lahat ng private and government sorry. So, yung protection natin. So, pinalakas din natin yung capacity building, yung skill. Yung skill ninyo, so dapat, ang sa atin ngayon is ma-upgrade na yung mga skill natin. Yung mga lahat ng mga workers natin sa Bangsamoro government ay dapat mag-train po sila. So, pinalakas po natin dyan yung human capacity ng Bangsamoro. Kaya nga sabi natin ngayon, sinabi na natin sa mga international that the Bangsamoro government, we are now ready to accept the investors because dahil meron na tayong Bangsamoro Labor and Employment Code para protection sa ating mga workers at para protection din kung ano po yung policy ng gobyerno para pagpasok ng mga foreign donors sa atin ay makikita na po nila yung mga policy. So nandiyan na po lahat sa batas na yan. So kaya nga, alhamdulillah, so magpasalamat tayo sa Bangsamoro government dahil nandiyan na po yung batas para sa ating lahat. So, hindi ko na po patagalin. In behalf of the Chief Minister Abdullah Makakura at ang pasasalamat ko sa ating Ministry of Labor and Employment, Honorable Muslimin Sema, dahil pinabilis po yung proseso para ma-receive na po ninyo yung allowance ninyo. Okay? So, yung allowance ninyo, ay minimum wage po yan. Wala pong kalpas yan, ha? Minimum wage yan. At ayaw pong marinig na mayroong kalpas. Kasi dahil para sa inyo po yun. Ha? So, minimum wage natin ngayon sa Cotabato City is 411. 411 every day. So, 10 days po yung i-allocate natin sa Ministry of Labor na working days po yun. Ibig sabihin, makaka-receive kayo ng 4,110. Ha? Okay? So, makaka-receive po kayo ng 4,110 dahil 10 days po yung pinrabawan po ninyo. So, pumunta po ko, nakikita po na nandun. Kaya nga yung pag-lunch ninyo, nandiyan na po lahat ng mga pictures ninyo. Okay? Masaya po tayo. So, kaya sabi ko, every time na mga ganito, yung mga ngiti ninyo, yung mga smile ninyo, yung po ay nagpupusok sa aking puso. Ha? So, yung po yung nakakalis ng stress sa akin. So, sabi ng misis ko, parang hindi ka rin napapagod. Minsan mo nakikain sa kanya. So, dahil sabi ko, every time na meron na dito katulong ako, yung mga ngiti nila, mga smile nila, ay yan po yung nagising ko. Yan po nagpapalakas sa akin. Alhamdulillah, masaya po tayo sa biyaya ng Diyos sa Kapala. Ito ay tulong sa atin ng gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao sa pangunguna ng ating Chief Minister Abdullah Makakura. Ito ay para sa iyo po. Hindi pabalik din sa inyo tayo. Every time na bumibili tayo na mga pagkain natin, pumunta tayo sa restaurant, ay nagkapan tayo. Merong tax, di ba? So, para sa inyo, pero hindi niyo. So, dapat na may bigyan din sa inyo. Pero meron akong pang-last na message sa inyo. Alam ko, maliit ito. Maliit,
na pera. Pero every time, kailangan matuto tayo mag-budget. Ha? Matuto tayo mag-budget, matuto tayo mag-savings. Importante po yung savings, importante po yung pag-budget. Okay, so for example, yung 5,000, pwede kayo magbili ng isang sakong bigas, then transportation ng mga anak nyo, nag-aaral ka kasi alam ko po, ang hindi po, sa ngayon, kung meron kang limang anak na nag-aaral, ang hirap po talaga ang buhay natin ngayon. So, kaya sabi ko, kailangan bawat isa sa atin is matuto magnegosyo. Kayo po ng mga nanay, so nandun kayo sa bahay, magaling po kayo magluto, i-develop po niyo yun, i-enhance po niyo yung mga kung sino po marunong magluto. Kahit mga delicacies, wala naman siya na pwedeng lutuin, pwedeng magnegosyo. So ngayon, meron kayong mga cellphone, di po ba? Meron kayong mga cellphone. Ang importante lang, malinis siya, maganda yung pag-package. So pwede kayo mag-umpisa ng 1,000. Yung 1,000 yan sa makuha ninyo, pwede nyo siyang gawing kapital. I-try ninyo, subukan po ninyo. Subukan po ninyo. So pwede kayo mag-umpisa. So mali mo yung 1,000 yung magiging 1 million in the future. Kasi ang rizki, ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natin alam kung saan makuha. Sumali mo doon sa 1,000 na yun. Doon ang simula. Doon ang simula. Basta maniwala ka lang sa Kanya. Walang imposible. Basta lahat tayo ay maniwala lang sa Kanya. Sa Christian and the Muslim, maniwala lang tayo sa Kanya. Dahil siya po yung nagbibigay ng biyaya, siya po yung nagbibigay ng lakas, siya po yung nagbibigay ng talino, at lahat po, siya po yung nagbibigay. Basta importante lang, magtiwala lang tayo sa Kanya, at huwag maging tamad. So, kailangan maging masipag. Kailangan maging masipag tayo at matiyaga. Then, sakripisyo and determination. Patience. Kailangan ng patience. Para makamit natin yung objectives natin sa pamilya natin. Kasi lahat tayo ay, ako may anak kami, so may pangarap kami sa mga anak namin. Parehas din kayo, may mga pangarap kayo sa mga anak ninyo. Kaya lahat tayo ay sumakayod para sa mga anak natin, para sa future ng mga anak natin, at para sa future ng ating gobyerno, ng ating region. So kailangan ang ating region ay makaangat, ma-develop, so para lahat tayo ay matulungan. Lahat tayo ay wala nang mahihirapan. So with that, dahil sa oras ito, maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga opisyalis ng barangay natin na nandito, ang ating MOLI, Ministry of Labor and Employment. So maraming salamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.